Isipin ninyong makatagpo kayo ng isang pari na alam ang sinasabi ninyo sa buhay, ang inisip ninyo, maging ang mga ginawa ninyo maraming taon na sa nakalipas. Iyan mismo ang nangyari sa ilang tao sa mga kwentong maririnig ninyo ngayong araw. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung bago pa lamang kayo dito sa aming YouTube channel o isa ng regular na taga-subaybay, ikinagagalak namin na narito po kayo. Ang kwento natin ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring makapagbigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. At mag-uumpisa na po tayo sa ating kwento ngayong araw. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga maiikling anekdota o maiikling istorya o mga pangyayari mula sa buhay ni Padre Pio. Mga kwentong hindi palaging naisasama sa mga koleksyon ng kanyang pinakatanyag na himala. Ngunit sa aking palagay ay kapantay rin ng mga iyon sa pagiging kahanga-hanga. Ang mga kwentong ito ay mula sa aklat na Padre Pio, Heavenly Facts and Words of Wisdom ni Giuseppe Cacciapoli. Kaya simulan na po natin. Isang babae mula sa Pesaro, asawa ng isang manggagawa, ang nagpatotoo na dinala niya ang kanyang anak na bingi at pipi kay Padre Pio. Agad niya itong pinagaling. Sa labis na pasasalamat, tinanggal ng babae ang gintong kwintas sa leeg ng bata, ang tanging mahalagang bagay na kanilang pag-aari, at ibinigay iyon kay Padre Pio bilang alay para sa mahal na birhen. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang asawa, ngunit sa halip na matuwa, naging galit pa ito. Sinabi niyang sana ay ibang bagay na lamang ang ibinigay niya at hindi ang gintong kwintas na siya mismo ang nagbigay sa kanilang anak. Kinaumagahan, nakita nilang nakapatong muli ang gintong kwintas sa mesa sa tabi ng kanilang kama. Isang matandang babae mula sa isang maliit na bayan sa hilagang Italia na ang naglakbay patungo sa Giovanni Rotondo upang mangumpisal kay Padre Pio. Hindi siya marunong magsalita ng wastong Italiano, yung kanilang pambansang wika, no? Kundi isang pambihirang dialekto lamang mula sa kanilang rehiyon. Nang bumukas ang maliit na bintana ng kumpisalan, narinig niya si Padre Pio na nagsalita sa kanyang mismong sariling dialekto. Sabi niya, kailan ang huli mong kumpisal? Inakala ng babae na may nagbibiro lamang sa kanya kaya bahagya niyang inusog ang kurtina upang tingnan kung sino nasa kabilang panig. Si Padre Pio nga yun at muli siyang nagsalita sa parehong dialekto. Anong itinitingin-tingin mo dyan sa halip na mangumpisal ka? Kaya naman nangumpisal siya at sinabi niyang parang sa sarili niyang kura paroko sa kanilang bayan lamang siya nangumpisal. Isang lalaking nagngangalang Giuseppe Cassano mula sa San Giovanni Rotondo ang pumunta kay Padre Pio upang ibalita ang nalalapit niyang kasal. Ngunit tuwirang sinabi ni Padre Pio sa kanya, hindi, ikaw ay magpapakasal sa ikawalo ng Setyembre. Pag-uwi ni Giuseppe, sinabi ng kanyang ina, anak, hindi ka maaaring magpakasal sa ikalabindalwa dahil iyon ang napiling petsa ng iyong pinsan para sa kanyang kasal. Baka kailangan ninyong piliin ang ikawalo. At sinabi ni Giuseppe sa kanyang ina na sinabi na iyon ni Padre Pio bago pa man nila ito napag-usapan. Ang susunod na kwento ay ibinahagi ng isang kapwang praile mula sa San Giovanni Rotondo, si Brother Constantino. Sinabi niyang nananalangin si Padre Pio bilang pasasalamat matapos ng misa nang lapitan niya ito.
Ipinaliwanag niyang may isang lalaking nagmamadali at gustong mangumpisal kay Padre Pio. Sinabihan siya ni Padre Pio na maghintay muna ng kaunti. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang muli si Brother Constantino. Dala ang parehong pakiusap. Sumagot si Padre Pio. Pinaghintay niya ang Panginoon ng 25 taon bago siya nagpasyang mangumpisal. At hindi ba siya makahihintay ng 5 minuto para sa akin? Bumalik si Brother Constantino sa lalaki at nakiusap na magpasensya pa ito. Pinaliwanag ng lalaki. Ako po ay isang tsuper at may naghihintay sa akin sa sasakyan sa labas. Kailangan ko pong makita si Padre Pio. 25 taon na ang lumipas mula nung huli akong nangumpisal. Isang nakababatang babae ang naglakbay patungong sa Giovanni Ritondo upang humingi ng biyaya para sa kanyang asawa na tuluyang nabulag. Sinabi ni Padre Pio sa kanya na ang tanging pag-asa ng kanyang asawa para sa kaligtasan ay manatili itong bulag bilang kabayaran sa pananakit nito sa sarili niyang ama. Pag-uwi ng babae, sinabi niya sa kanyang asawa ang kanyang narinig. Nung una ay nag-alinlangan ng lalaki, ngunit kalaunan ay inamin rin niyang nung siya ay 16 na taong gulang pa lamang, malubha niyang pinalo ang kanyang ama gamit ang isang bakal na pamalo. Isang lalaking nagngangalang Nicola Labangka ang kababata ni Padre Pio. Isang araw makalipas ang maraming taon bilang isang may asawa na, dumanas siya ng matinding sakit ng ngipin. Ang kanyang asawang si Filomena ay may malaking debosyon kay Padre Pio. Itinuro niya ang nakasabit na larawan nito sa dingding at iminungkahing manalangin siya sa kanyang dating kaibigan noong bata pa sila. Ngunit dahil sa tindi ng sakit, sa halip na manalangin napamura pa si Nicola. Sa sobrang inis, kumuha siya ng sapatos at ibinato iyon sa larawan. Makalipas ang ilang taon, napunta si Nicola sa kumpisalan ni Padre Pio. Matapos niyang banggitin ang kanyang mga kasalanan, sinabi ni Padre Pio na meron pa siyang dapat ikumpisal. Nagtaka si Nicola at sinabi ni Padre Pio, paano naman yung ibinato mong sapatos sa akin? Ang panghuli, isa pang kwento na may kinalaman sa isang larawan. May isang lalaking minsang nagsabi kay Padre Pio, tuwing gabi po ay lumuluhod ang aking asawa sa harap ng inyong larawan at humihingi ng inyong basbas. Oo, alam ko, sagot ni Padre Pio. At tinatawanan mo pa nga siya kapag ginagawa niya iyon. At totoo nga iyon. At dito po nagwawakas ang mga kwento ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayong araw, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito upang mas marami pang tao ang makarinig ng mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaang mapanood ang mga videong aming ilalabas sa hinaharap. Nais niyo bang lalong mapalalim ang inyong kaugnayan kay Padre Pio? Isang alang-alang ang pagsali sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa espiritual na buhay at maging bahagi ng aming mapanalangin komunidad. Makikita ninyo ang link sa description box sa ibaba. At maaari rin yung bisitahin ang aming website na puno ng mga espiritual na mapagkukunan at mga nakapagbibigay inspirasyong mga artikulo upang makatulong sa paglago ng inyong pananampalataya. At kaya huwag po kayong mag-atubiling tingnan ito. Nasa description box din po sa ibaba ang link. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng mahal na Birhen ni Padre Pio ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na video.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e